Nagbabalik ang schoolmates. Kasama pa rin natin sila Jomar, Mikey, and Cristel. Pero bago ang gap kanina, ay nabanggit ng ating guest kung sino ba yung nagbibigay suporta sa kanilang athletic journey. Yes, at syempre, no, to show their full support and to give a face to the name. Wow, face to the name. Syempre, binabanggit nila, Oo, di diba, naman natin kanina kilala. Narito at sasamahan tayo first time ever of the parents. Yes. Nandito sina Mommy Ruby Ann. Hello, Mommy Ruby Ann. Hi, Mami. Yes, and Daddy Rex. Hey, Daddy Rex, and of course, Coach Sam. Ayan. So, welcome po all to schoolmates. Bagets na bagets ang mga feeling natin lahat today. Ayan. So, meron kaming pinag-uusapan ni James kanina na tanong. So, James, take it away. Tanong ko lang po sa inyo mga parents, no? Parang kayo po ba yung nakadiskubre ng kinahihiligang sports ng mga anak niyo po ngayon? Or sila po yung nagsabi sa inyo na, Mom, Dad, gusto ko po ng ganitong sport. Ito yung gusto kong hilig. Mga ganun po. Like, for example, yung kay Mikey, nanonood siya kanina ng sa YouTube Ninja ng Kid. video ng Ninja Kid. Tapos, parang sinabi niya sa inyo, or personal niyo pong na-discover na may potential yung anak ko sa ganitong sport, kaya susupport ko siya sa ganitong bagay. For Mikey po, like what she said, nanonood lang po talaga siya. Before ballet talaga. And then yung coach niya po kasi, it happened na rhythmic coach po siya. So when they were doing stretchings, sinabi po niya, bakit hindi umiiyak si Mikey pag ini-stretch niya? So sinabi po niya, si Teacher Elise, na parang inborn yung pagiging flexible ni Mikey. And then parang sa akin, okay, wala lang, ngayon, ganyan. Tapos nung nanonood na si Mikey, gusto na niyang mag-tumbling ng mag-tumbling. Doon ko po in-explore, ano ba yan? Ano bang sports yung pwede na magta-tumbling ka? And then I discovered gymnastics. Sabi ko, sige, enroll kita. And nung in-enroll ko po siya, honestly, hindi ko po alam na may competitions pala yan. Na-discover ko na lang nung ginaguide na kami ng coaches niya na isali po natin si Mikey, pag-compete po natin siya. Tapos nananalo naman. Kaya sabi ko, ay wow, yun pala yun. And then na-enjoy naman po niya. Kaya tinuloy-tuloy na rin po namin. Tsaka parang, Mommy Ruby, parang, correct me if I'm wrong, kung hindi naman nagpakita din ng interest si Mike, hindi mo rin naman ipupush, Opo, diba? hindi po So talaga. talagang nandun yung susuportahan talaga ng Opo. magulang. Pag nakikita nilang gusto nung At mahal po kasi nila eh. Kaya correct. go lang. So, Mikey, ang takeaway natin dito, guys, pag ayaw niyo yung sport, umiyak kayo pag condition. Dahil nga hindi siya umiyak kayo, nag-gymnastics siya. So yun, congratulations po. You Thank have you a po. wonderful Ako child. nag-iisa. Ay, only child! Only child siya. Yes, let's Kaya go naman represent. pala. Kaya pala nag-uumapaw siya sa talent. Like, Correct. tingnan mo yung Sinalo video. niya lahat. Tingnan mo yung video tayo ng training niya. Oo nga, Ayan. At ayan. a young age, siguro ilang taon ka dyan, Mikey? Mga 8 po. Ayan, 8 years old. Ayan, di nga siya umiiyak. Di, pero sumigaw siya. Oo, so bigla siya, na-achieve ko to. And alam mo ba kanina, parang meron siyang video sa mismong competition na Correct, na parang, ayun ngayon, nakita natin siya ngayon as very sweet girl. Pero kapag nasa center na siya, ibang-iba yung Mikey na nakikita na. Nagiging fighter. Deserve. Nagiging fighter po. Correct. So, syempre from sweet to rar. Oo. Ang beg Grabe ni siya. Mikey. So, yun, congratulations po. Thank you for, po. and I'm sure na mas, kumbaga, susuportahan niyo pa siya. And malay mo, siya na yung next natin. Na ilalaban Oo, internationally. ilalaban internationally. Coach Sam, ikaw, dahil nabanggit ng anak mo kaninang kinuha mo siya sa computer shop. Totoo yun? Sa computer shop mo talaga siya? Opo ma'am, kasi doon po sa amin kasi maraming computer shop. Tapos yung mga bata, nakikita ko nandun na siya sa computer shop. Yung Lagi. Mga, May hiligan. napunta na siya doon lagi. Ako kasi dati, lagi akong nasa gym ako kasi mahilig akong magbubuhat dati. Dati pa yun. Parang halata pa rin naman hanggang Oo, ngayon. ang ganda ba? Tapos sabi ko, kasi dati rin ako nagbaboxing talaga. Doon sa nagbaboxing ako. Pero di nga lang ako nagtuloy. Correct. Tapos nakita ko yung anak ko, lagi na yung computer shop kasi dinadaanan ko habang pupunta ako ng gym. Pag nasilip ko siya, nandun nakaupo lagi sa computer shop. Sabi ko, nakalaga, sama tayo. Sinama ko siya doon sa gym. Pero di ko pa siya tinuturuan ng boxing noon. Eh, nagkataon nung pinila ko sa gym, mga 3 araw, 2 araw yata. May pumuntang boksingerong bata. In-sparring ko siya. Sabi ko, gusto mo sparring? Eh, nag-sparring kami sa kasada. Sinalang ko na agad. Ikaw na. Sinalang ko na agad, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, sparring ako. Yes, Suntukan gamer sila. ka talaga, no? Game na game ka kahit ano. Laban siya, suntukan. Eh, magaling na yung bata na yun. Nagbaboxing, nag-training na kasi siya ng boxing. Halo yung luha sa kano. Sabi, bakit ka umiiyak? Sabi ko, di ako makatama pa eh. Hindi po siya tinuturoan. Sabi ko, sige, gusto mong matuto? Boxing. Sabi niya, turuan mo ako. Tinuruan ko siya siguro mga
Isang buwan mahigit, magdadalawang buwan. Bumalik yung bata, may improvement na siya. Siya ba yung kalaban niya dito? Or iba pa to? Yes po, siya po yung nakapula. Actually, sa ano po kami dyan, sa Ilorde Gilmore. So, doon na talaga Oo, doon nag-build. Correct. Nagtuloy-tuloy na yun, nagtuloy-tuloy na. Bago siya mag 9 years old, nagkaroon ng event yung dito sa may Cavite. Sinali ko siya. Unang laban niya, panalo siya sa unang laban niya. Yun. Tuwang-tuwa siya, pag unang laban, sabi niya, pag nanalo ako pa, bili mo akong gloves siya. Wow, tamang-tama hindi niya pinabili ng computer. Pinabili niya gloves. Tamang-tama yung event nung nagpa-event na yun, may mga tinda silang gloves. Nung pagkapanalo niya, binili ko siyang gloves. Tuwan-tuwa siya, sabi ko, sige, tuloy-tuloy mo lang, suportahan kita dyan. Kudos kay Jomar kasi kahit na ganun yung una niyang salang. Kasi di ba yung iba natotrauma kasi pag grabe. natalo, Ang lala, nasaktan. Instead na umatras, ginawa niya yun as fighting spirit. I assume, di ka nang bubuli sa school, di ba? Kasi medyo Yung hindi. nakakatakot. Huwag nang bubuli ka sa school. Hopefully, di naman natin yun, kumbaga, kinokondone Yes, na behavior. no to So, sana bullying. ma-inspire mo yung mga kasama mo na instead naman bully, ilabas na outlet yung boxing or kumbaga, di ba? Punta tayo sa gym, di ba? So, ikaw, Jomar, tingin mo ba proud moment mo na nakapanalo ka sa una mong laban? Opo. So, feeling mo tuloy-tuloy ka na after Opo. that. Okay, so abangan natin siya Yes, in the abangan ka future. namin kapag na. Pag sponsored ka na rin. Pakibanggit din kami, de joke lang. So, syempre, Jomar, mamaya may tatanong din kami sa'yo. Right now, punta naman tayo kay Daddy Rex. Daddy Rex, dahil nabanggit ni Cristel kanina, you're a family of somehow like athletes and players Sporties, yourselves, oo. correct, no? Kayo po ba ang nakadiscover sa talent niya or siya nagsabi sa inyo, gusto ko mag-badminton? Actually, taga Baguio po kami. That's why before kami napadpad dito, medyo iba talaga ang flight ng bola compared sa baba. Since nagwo-work ako sa semiconductor company, then misis ko sa military, wala kaming time. That's why we decided na every time na mag-meet kami, nagbabanding kami. Ang banding namin is sports through badminton. That's why, nung napapansin namin sa mga bata, parang gusto nila manalo. Kaso yung skills nila parang kulang. That's why ang ginawa namin, binaba namin sila sa Laguna. Pero iniisip namin noon, kung ibababa namin sila sa Laguna, ayaw na mga parents namin na iiwan sila kasi dalawang babae. Correct naman, That's why, oo. napansin namin, malaking factor talaga ang support ng mga parents Correct, sa oo. athlete. Kasi nag-decide kami na ako yung mag-stop ng work, then ako ang mag-monitor. Kasi ngayon, personal bodyguard ako ni Cristel. Yes! The chauffeur, the everything, kasama niya sa lahat ng Yes, games. and diba? speaking of pagsama po ninyo sa mga anak ninyo during their trainings and competitions, this question is para kay Cristel. Aside sa pagsama ng parents mo sa competitions and trainings, ano pa kaya yung suporta na naigagawa sa ng pamilya mo? Para sa akin po kasi full support na po sila. So, siguro wala naman po Wala nang akong hihiling pa. hinihiling po. Kasi, Yung presence kasi pa minsan Napaka-importante nun eh, ng oo. parents. Pero actually, follow-up question ko doon, James, at saka Cristel. Kunwari, nahihirapan ka sa studies, tsaka sa pagsasabay ng sports mo. Ano ang parang guidance or words sa'yo ng papa mo or ng mama mo? lagi lang po akong minomotivate po ni mama ko po at papa ko po. Si mama po kasi, pagka bumababa po siya dito sa Manila, lagi niya po akong fina-follow up po sa mga assignments ko po. And si papa po, sa sports po. So, bali si mama po, academics po. Si papa sa sports po. Kaya ganun po. Actually, interrupt ko. Bali, ang Correct ni papa yung sinabi ni Cristel. Joke lang. namin ng misis ko, siya bala sa academics, din ako bala sa sports. Actually, every time na may mga training ground sila, nag-extra kami. Kasi ang badminton, kailangan talaga ng mastery at consistency. Totoo. That's why every time, na-find out ko rin through journey namin na kailangan din nila ng rest. In a week, Sunday, family day. Pero before, nung nagsisimula kami, every day gusto ko nandun sila sa court. Pero based sa natutunan namin ngayon, na dapat pala meron ng mga hours na training para at least mag-function siya ng quality. Alam mo, meron akong question na kakaiba lang for the parents ng mga athletes. Tingin nyo ba iba yung parenting style
na gagawin nyo kapag kayo ay merong, sabihin na natin in your family, meron kayong anak na hindi naman ganun kayo inclined sa sports, versus to your children now na very much inclined naman sa kanilang mga sports. May kakaiba ba kayong ginawa or adjustment? Based sa experience namin, iba-iba kasi ang deal sa mga bata. Merong the way ka mag-approach sa anak mo, ito kailangan ng push, dakdak. Meron namang isang, bigyan mo lang siya ng instruction, alamin ang gagawin. So, depende siguro sa mga bata. Right. Yes, naiiba rin talaga yun kung paano matututo ng mas mabilis yung isang bata eh. No? Totoo Actually, for Cristel and Thea, si Thea, since going to college, binigyan ko talaga ng time na tinutukan ko siya. Ito, minsan, hindi ko pinapansin kasi 10 years old pa lang siya noon time ng pandemic. Parang ang focus ko is her ate. That's why, ito, nagtataka lang ako, tinatalo niya yung mga kadete na mga lalaki at her age na 11. That's why, malaking bagay kasi yung maturity. Totoo. In terms of, pero malaking bagay din yung skills ng bata. Correct. During pandemic, ang ginawa namin since lockdown, yung bahay namin, ginawa namin may net garahe para hindi sila mawala. Then, ang focus ko noon is everyday dapat hindi kami nazizero. Then, every morning, pagising nila, may ginagawa sila prior mag-online school. Then, pagkatapos, sila ng mga motivational stories, ng mga movies. That's why, siguro, it helps a lot for us, sa parents, sa mga anak namin, na motivate sila lalo. Yeah. That's why, every weekend, ang ginawa namin, tournament. Nakakabot kami ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sa kakalaro lang ng... All around the Philippines talaga kayo. Advantage siguro sa amin is magkakasama kami Ayun, kahit saan yun kami din. pumunta. Oo. Maganda yung mga sinabi nyo, no, mommies and daddies. Ang next ko naman na tanong, since malaki na rin yung mga anak ninyo, and kumbaga, let's face it Yes. Sa Philippines, whenever there is a certain age at which people start to think na, shucks, is there a profession or is there a career when it comes to being an athlete? We all see this when pag natapos ang college volleyball, 'di ba? Yes. Parang where do they go, 'di ba? There's always that question. As parents, so simulan ko muna sa parents and I will ask you, syempre, yung mga kiddies. Tingin niyo po ba there is a career when it comes to being an athlete? So siguro simulan ko muna, Mommy Ruby Ann at si Mikey, no? I think definitely merong career talaga. Like, she can be a coach, she can build her own gym. Yes. And I think yun ang gusto nga niyang mangyari paglaki niya sa ngayon. Pero for me, other than the career, it's the discipline na nakukuha niya as an athlete na yun yung magagamit niya for the rest of her life. Nagabi kasi yung discipline nila. Totoo. Kaya napakaganda lang ng sports for the kids talaga. Tsaka even psychologists, there are researches that suggest na you should have a huge exposure to sports at such a young age. Kasi Yes. na-open yung mata nila to social skills, to Yes. discipline, to new mindsets, di ba? Mas nagiging mabilis yung maturity ng utak ng isang bata with new experiences sa sports. So, thank you, Mommy Ruby Ann. Mikey, balikan mo yan. kami a few years later kung yun pa rin yung gusto mo. Pero may question din ako kay Mikey. Sige, great. Since nasabi na rin yun ni Mami, si Mikey naman, ikaw ba, Mikey, nakikita mo ba yung self mo sa future na same path pa din ang ginagawa or other career naman? Gymnastics coach po talaga. Gymnastics coach pa rin talaga. At a young age, very very clear na sa path Decided. niya and decided na siya kung ano Correct. talaga yung pupuntahan niya. Yes. Coach Sam, ikaw naman, tingin mo ba si Jomar merong career na dapat i-look forward sa pagiging boksingero? Mag-focus lang siya, diretso lang. Huwag na siyang kung ano-ano pang isipin niya. Kasi, Huwag mali-distract, di ba? madidistract kasi nandyan na siya sa sports na yan. Matagal-tagal na rin siya dyan. Mula 8 years old hanggang 14. Medyo matagal na yung sinimulan eh. Kung aayawan mo lang, sayang naman. Correct. Totoo. Pero ikaw, Jomar, sa tingin mo dun sa sinabi ng dad mo, anong future ba yung nakikita mo for yourself in your sport? Or naisip mo ba na at some point, hindi, okay na ako. Pag napanalo ko to, mag-iiba na ako ng career path? Yes. Hindi na po. Doon na po talaga ako sa Undecided path na pa yun. siya. Doon na po. Dire-diretso na po talaga yun. So, yung mga future anak mo rin, kukunin mo rin from the computer shop. Huwag kayo mag-computer, halika dito. Correct. Dito tayo, anak. Mag-ano tayo, mag-gym. Pero, last na siguro.
Pag ba, kunwari, nag-college ka na or yung course mo, something leaning to sports ka pa rin ba? Or iba yun, parang pagsasabayin mo lang, may iba kang course na iba yung life path, then meron ka pa rin sports na boxing. Kasi yung ibang atleta, ganun ang ginagawa. Ikaw, ano sa tingin mo? Sports na po ako focus pag tapos ng college. Malamang mga sports science, med, PT yan, no? So, mga ganun yung naiisip mo. Siguro, last kay Daddy Rex. Daddy Rex, ikaw, tingin mo ba si Cristel tsaka si Thea, tuloy-tuloy lang na magba-badminton or may na-imagine ka na ibang career for them? Actually, meron silang mga dreams balang araw. Nandyan lang kami para mag-support sa kanila. Yes. Since kailangan nila talaga i-priority din yung pag-aaral kasi ang sports kasi darating ang panahon na baka magko-coach na rin sila, mag-guide sila ng mga anak nila balang araw. At least, meron silang, yun lang ang maiwan namin na kayamanan sa kanila, yung makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko, bawat isa sa kanila may mga dreams. Before kasi gusto nila magkadete. Pero as of now, ang alam ko si ate, gusto niya magpiloto, then siya, gusto niya mag-engineer daw. Yes! Yes, oo, na-mention Yes. na. At least sa situation, kung ano yung nandyan na kami para mag-support, tsaka mag-guide sa kanila. So, I personally applaud kapag gusto mo mag-engineering. Kasi, di ba, engineerong atleta, let's go! Ikaw din kasi. Personally, let's go, engineer! Pero totoo yan kasi diverse din yung mga magugustuhan nyo rin ng mga course or life paths other than sports. So, pwede rin na pagsabayin nyo, pwede rin focus lang kayo towards that. Ikaw, Cristel, meron ka bang specific na engineering field na gusto mo? Tapos, ang gagawin mo ba parang magva-varsity ka? Ganun ba yung gusto mo? Ano po, siguro varsity po and sa engineering po. Meron kang specific field na Wala naisip? po na. Yes, my God. Bubulungan ko yan. Ito yung pupuntahan mo. Oo, Okay ito dito. yung ito yung application for the joke. So tuloy-tuloy lamang tayo guys dahil syempre dahil nakakatuwaan tayo, marami pa tayong itatanong at maririnig ng mga kasagutan at kwentuhan sa pagbabalik lamang ng Schoolmates!